Napakagandang umaga po sa inyong lahat. Mula po rito sa Lighthouse Bible Baptist Church, Pasig City, Manila, Philippines. Ang pagpapala ng Panginoon ay sumainyo po at nawa kayo po ay lahat ay nasa mabuting kalalagayan at ang inyong pong buhay espiritual ay patuloy na lumalago at ang Panginoon ay patuloy na po na inyong nararanasan ang pagkilos ng Diyos sa inyo. At gayon din po sa lahat ng mga kasama ho natin na nananambahan sa Panginoon sa pamamagitan po ng malawakang pagpapahayag pong ito na nasa Facebook, YouTube, ang papuri po lahat ay sa Panginoon. So tayo pong lahat ay tumayo kung saan niyan po kayo naruroon, kasama niyo man po ang inyong mga pamilya, tayo po ay magbigay pasasalamat sa Panginoon sa mga sandali pong ito. O Diyos, kayo po nakakabatid sa lahat o sa bawat isa sa amin, Panginoon, ng aming mga pangangailangan. Pasasalamat, O Diyos. Kayo po yung nakakakilala sa amin. Wala po kaming pwedeng itago po sa inyo. Dahil kayo po ang may likha sa amin, O Diyos. Kayo rin nakakaalam ng aming pangangailangan. At ang mga tinugon yung panalangin namin, Panginoon, ito po yung aming pinapasalamatan. Sa lahat po na naranasan po namin, Panginoon, ang iyong pag-ibig, pagmamahal, ito po'y dalisay. Ang inyong pong pag-iingat sa amin, Panginoon, ang inyong pong gabay, ang inyong pong salita, maraming salamat po, Panginoon. Ang inyong pong simbahan, ang inyong pong eklesiya, maraming salamat po. Kayo po muli, aming banal na Espiritu, ang magbigay karunungan sa bawat isa upang ang inyong salita ay aming maunawaan, O Diyos. Gamitin niyo po ang lahat, ang tagapagsalita, ang mga technical team, ang internet, ang mga data ng bawat isa, ang mga cellphone o laptop o desktop, Panginoon, at maging kami po rito na online, personal na nandito po sa bahay-sambahan. Panginoon, sa pagsasama-sama namin na ito, wala kaming nais, kundi kayo lamang po ang aming pong mapuri. Maraming salamat po. Kami humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang, Panginoon, at kasalanan. Patuloy kaming nagmamanikluhod sa inyo, O Diyos, at pinapasalamatan ang lahat na iyong kahabagan sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Pwede na po tayong maupo. Na mamaya pong hapon ay meron po tayong vision casting. Dahil ito po ay patungkol po sa magaganap na ating pong Lighthouse Pasig Founding Anniversary. So, doon po natin ilalatag kung ano po ang magiging kaganapan at mangyayari sa araw po ng December 5 dahil ito po ang ating pong 26th anniversary ho natin. Kaya dalangin ko po sa Panginoon na lahat po tayo ay kahit po kayo mga nasa online, ay sama ho kayo sa ating pong vision casting pong ito. Join us this afternoon so that every one of us will know our roles and responsibilities and whatever things that we should contribute to the success of our 26th Foundation Day. Especially our prayer team. We're going to have our kick-off for our prayer rally on Thursday. So meron po tayong sama-samang panalanginan. Join us, dito po sa kick-off na ito dahil meron po tayong 1-month prayer rally para po dito sa ating pong anniversary. We will not do any activities sa ating pong church kahit po sa inyo pong pamilya. Do not do any activities without prayer. At yun po ang napakabisang sandata ho natin.
upang maging handa po tayo. So meron tayong vision casting mamayang hapon. So ngayon po ay patuloy po na bumababa ang kaso ng ating pong COVID cases. Kaya unti-unti na ho tayong nagbubukas, nagdadagdag ng mga makakadalo ho rito sa ating pong eklesiya. Hanggang sa ito po ay tuluyan ng manumbalik ang pagbabalik ho natin. Pagkatandaan po natin, ang COVID-19, hindi na ho ito mawawala. Nandiyan na ho yan. Kailangan lang ho natin ang bakuna at kailangan ho natin palakasin ang ating pong pangangatawan. At para itong COVID-19 na ito ay parang maging ordinaryong lagnat na lamang po. At syempre ang ating pong pamahalaan ay magbibigay pa ng third dose sa tinatawag, booster, na kailangan po natin yan. Okay? So, ngayon po, ito ho ang topic ho natin ngayon ay karugtong pa rin po ito doon sa ating pong Lighthouse Family Festival. At ito na ho yung hopefully ang pinakahuling bahagi ng ating pong pagpapahayag ng salita ng Diyos tungkol po sa Panginoon, pamilya, pamana. Ano po? So, isang napakagandang at napakamatagumpay pong nangyari, ito pong ating pong Lighthouse Family Festival, at napakahalaga po itong mensahe na napag-usapan po natin. Now, ngayon po ay ang ating pong pag-uusapan, at kung ito po ay nais ko pong encourage ho kayo, i-share nyo po ito sa iba. Ibahagi nyo po, i-share nyo po ito sa mga kaibigan po ninyo, dahil ito po ay isa sa napakagandang topic, mga kapatid natin. Ano po? Do you want to know when you die, you are going to heaven? Gusto nyo po bang malaman na kapag kayo bawian ng buhay, sa langit po kayo tutungo? Napakaganda po ito kasi alam niyo po, hindi lahat ng mga tao o relihiyon ay mayroong paniniwala na alam nila, meron silang kasiguruhan na pag sila'y bawian ng buhay, sa langit ho sila tutungo. Ano po? Hindi po common na ang sagot ay yes. Dahil kung tatanungin po natin ang ating pong sarili o kayo po na naaabot po ng pagpapahayag na ito, alam niyo po ba? Pinag-uusapan po ito yung kaalaman. Alam niyo po ba? Aware po ba kayo? Or nagbabakasakali lang? Kasi iba po yung alam natin, iba yung nagbabakasakali. Baka pag namatay ako, at baka ang iba malalaman lang pag namatay na sila. Hindi po habang ikaw po'y buhay pa, humihinga pa. Ano po? Kahit po ito'y gawin natin survey, mga kapatid. Randomly. Magtanong ka lang. Bigla ka lang magtanong sa mga kaibigan po ninyo. Nakakataya ka ba na pag kayo bawian ng buhay, sa langit ka tutungo? Tingnan niyo po kung anong sagot. Now, alam po natin na sa banal na kasulatan, may mga tao sa banal na kasulatan, at hindi lang isa, hindi lang dalawa, na marami, na alam nila na pag sila'y bawian ng buhay, sa langit sila tutungo. At yun din po ang dahilan kung bakit alam ko. Bakit alam ninyo yung iba. Halimbawa na lang po si King David. Anong sabi ni King David? Alam ba ni King David pag siya'y tinanong mo? Opo. Kasi sabi niya sa Psalm 23 verse 6 ng King James Version, Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, sabi po ni David, and I will dwell in the house of the Lord forever. Buhay pa po si David nung sinabi niyo ho yan. And I will dwell in the house of the Lord forever. And I can say that also. I will dwell in the house of the Lord forever. I have 100% assurance of going to heaven when I die.
At yun po ang nais ho natin sa ating pong pamilya, sa ating mahal na buhay, sa ating pong mga anak, sa ating pong mga kamag-anakan, na sila rin po gamitin tayo upang magkaroon din po sila ng ganon klaseng katiyakan na sinasabi ho ni King David. Now, sino pa? Si Apostle Paul. Diba? Si Apostle Paul, alam niya po na pag siya'y bawian ng buhay, buhay pa siya, alam niya. Hindi ho ito sikreto. Hindi siya nagbabakasakali. Kundi talagang sure siya. Sabi rito sa 2 Corinthians chapter 5 verse 6 ng King James Version Bible. Therefore, we are always confident, knowing. Nakita nyo yan? Knowing. Okay? Nalalaman that whilst we are at home in the body, we are absent from the Lord. Pag sinabi pong at home in the body, hindi ka papatay. Yung katawan, kaluluwa mo, nandito pa sa bahay ng ating kaluluwa. At yun po ang ating katawan. Ang ating katawan, bahay po ito ng ating kaluluwa. Ang ating kaluluwa, bahay naman ng Espiritu. Ano po? Kaya tatlo ho tayo. Katawan, kaluluwa, Espiritu. So, kaya, iyon pong sabi dyan. Ano pa dito? Sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 8 ng King James Version po. Ang ginagamit ho natin Bible, King James Version. Bakit po King James Version ang ginagamit ho natin Bible? No, mamaya po, sasabihin ko sa inyo kung bakit. At bakit yun ang pinanghahawakan natin. Bagamat gumagamit din po ako ng ibang version, pero pag nag-aaral ho ako ng banal na kasulatan, King James Version. Baka yung iba tumaas yung kilay eh. Pero mamaya po, sabihin ko sa inyo ang dahilan. We are confident, I say, and willing rather to be absent from the body and to be present with the Lord. Now, ito sabi naman ni Apostle Paul. Kaya sabi niya, confident siya. Mayroon ka bang pagtitiwala sa sarili mo? Na pag ikay bawian ng buhay, sa langit ka tutungo. Si Apostle Paul po meron. Kaya yun po, nawa, meron ka rin pong ganyan klaseng pagtitiwala, confidence. Nawa, bago matapos itong service natin sa araw na ito ay ikaw din ay magkaroon ng 100% confidence. Sabi dyan, willing rather to be absent. Mas gusto niya pang maging absent sa body. And to be present with the Lord. Okay? Now, kaya po mga kapatid, yan po ang ating pong pag-uusapan. Do you want to know? Kung nais mo lamang po. Do you want to know? Not to guess. Not to magbabakasakali. Not to hope. Do you want to know? Not to hope. Hoping. Hindi po. No. Knowledge. Do you want to know that when you die, you're going to heaven? Now, kung gusto nyo po, okay, meron pong 4 na bagay. There are 4 things that you needed to know at needed to happen sa inyo po. Ito ho, 4 things need to happen first. Napakahalaga po ito. 4 na ito. Now, nais ko pong simulan dito po sa Acts chapter 28 verse 27 ng King James Version. Ano po? For the heart of these people is wax gross, and their ears are dull of hearing, and their eyes have they closed, lest they should see with their eyes, and hear with their ears, and understand with their heart, and should be converted, and I should heal them. Pag sinabi pong converted, kaligtasan po yan. Pag sinabi pong healing of our soul. Kaya sabi rito mga kapatid, may 3 pong binanggit rito. See, hear, and understand with their hearts. Ito pong 3 yan
Napakahalaga ho niyan, mga kapatid. Ano ho? Kaya sabi rito, for the heart of this people is wax gross. Ang puso ng mga taong ito ay napakatigas. Yun pong ibig sabihin ng wax gross. Napakatigas na, tumitigas po ang puso ng tao. Okay? Tumitigas ang puso ng tao. Na kung saan, pag nagpahayag na ng salita ng Diyos at mayroong pinapagawa ang Panginoon, hindi na nila gagawin. Bakit? Matigas ang puso. Okay, sabi rito, at dahil dyan, mahirap, their ears are dull of hearing. Mahirap makarinig na ang kanilang mga taiga. Pag tumigas na ang puso, mahirap na makinig ang kanilang tainga. Pagkatapos niyan, willfully, they are now closing their eyes. Kusa na nilang pinipikit ang kanilang mga mata. On their own volition. Sila na rin ang nagtatakip sa tainga. Sila na. Bakit? Bakit ganon? Sapagkat ayaw nilang makita ng kanilang mga mata. Ayaw. Ayaw nilang makarinig ang kanilang mga tainga. Ayaw. Ayaw nilang makaunawa ang kanilang pag-iisip. Ayaw. Kaya hindi lahat na tao pumupunta ng church. Hindi lahat nakikinig ng salita ng Diyos. Sila na mismo ang nag-ayaw. Dahil kung hindi, kung ganun sana, kung sila talaga'y makikinig, titingnan, makikita ng kanilang mga mata at maunawaan, abay, talagang sila'y makukonvert, maliligtas. At magkakaroon sila ng kagalingan mula sa Panginoon. Yun po. Yan po yung sabi sa Acts chapter 28 verse 7. Dito naman sa Matthew chapter 15 verse 8 to 9, ito po sinabi ng ating pong Panginoon Jesucristo, Jesus. Mismo po sa bibig ng ating pong Panginoon Jesus, ito'y sinabi, "These people draweth nigh unto me with their mouth, and honoreth me with their lips, but their heart is far from me. But in vain they worship me, teaching the doctrines, the commandments of men." Now, they still worship. Hindi pa naman nawala ang worship. Tuloy pa rin ang ceremonial ng kanilang relihiyon. Tuloy pa rin ang kanilang pag-worship, sabi dyan, at tuloy pa rin ang pagtuturo. Teaching the doctrines, the commandments of men. Nga lang, commandments na ng tao. Okay? Meron na silang sariling pagtuturo at utos na ng tao. Hindi na utos ng Diyos. Now, kaya sabi ng Panginoon Jesus, di ba? Ang Panginoon Jesus nagturo, kaya nga siya pinako eh. Dahil yung kanyang katuruan, hindi na tinanggap ng mga religious leader noong panahon ng ating pong Panginoon Jesucristo Jesus. Sino ba ang nagpako sa Panginoon Jesus? Sino ang nagpako? Mga religious leader, instigated by the religious leaders at that time ng ating pong Panginoon. Kaya nga sabi rito, "These people draweth nigh unto me." No? Yung paglapit ng mga tao kay Kristo Jesus, no? Yung paggalang sa akin ng mga taong ito'y pakunwari lamang. Sabi rito, sapagkat sa bibig at hindi sa puso, bumubukal. Ganun, yun na nangyari. At wala nang kabuluhan ang kanilang pananambahan. Kaya nananamba pa rin po naman sila. Nananambahan pa rin po sila. Mayroon pa silang pagsamba. Kaya nandoon pa yung sistema kung paano manambahan sa Diyos. No? Kahit po ito sa atin, okay, meron, posible ho yan.
na merong pagsamba, nananambahan, nakita naman natin, nananambahan. Pero ang sabi niya ng Panginoon, wala nang paggalang. Yung kanilang bibig at yung kanilang puso, hindi na bumubukal doon. Wala na, ang puso nila malayo. Kaya mga kapatid, ngayon, napakahalaga na maunawaan natin. Nais po ba natin, do you want to know that when you die, you are going to heaven? Hindi katulad ng mga sinabi ng Panginoon Jesus. Actually, lahat ho tayo nanggaling dyan sa mga sinabi ng ating Panginoon. Yung mga nakaraang verses. Pero, i-analyze natin ngayon ang ating buhay. Lalong-lalo na po kayo na nagsasabing, yes, I know that when I die, I'll go to heaven. Sa inyo po naman na I want to know, malaking tulong po din po naman ito. Gusto mong malaman, meron pong 4 na bagay na mangyayari muna. Alam niyo po, iba-iba tao, yung iba-ibang taon tayo naligtas. Iba-ibang taon, iba-ibang karanasan natin sa kaligtasan. Pero itong 4 na ito, common sa bawat isa. At lahat ng mga nakakilala sa Panginoon, nangyari itong 4 na ito. Doon po naman, actually po, itong topic natin ngayong umagang ito ay pwedeng gamitin sa topic na how to win a soul for Christ. Paano ang mag-akay ng kaluluwa. Kaya sa inyo po, na mga naligtas na at matured na sa pananampalataya, alam niyo po na may katiyangan ng kaligtasan, then, when we can win a soul for Christ, and we have to win a soul for Christ, using these 4 things na ito. Okay, so ano po ba yan, Pastor? Diretso na tayo. 4 things need to happen first, before you know that when you die, you'll go to heaven. Okay. Una, mga kapatid, lahat ito nangyari ho sa atin, na bago mo naunawaan na pag ikay bawian ng buhay sa langit ka tutungo, ang una, mga kapatid, hearing the gospel. Lahat ho tayo nagkaroon ng pagkakataon makarinig ng salita ng Diyos. At maraming taon, maraming beses, maraming pagkakataon na tayo po ay nakarinig ng mabuting balita. Ano po? Ang mga anak natin, bata pa, yan, naturoan natin ng Sunday School, marami ng pagkakataon nakarinig ng mabuting balita. Patungkol kay Kristo Jesus. Marami, ano ba yung gospel? Di ba ang gospel ay patungkol po sa kamatayan ng ating pong Panginoon Jesus? Pagkalibing ng ating pong Panginoon Jesus at pagkabuhay muli ng ating pong Panginoon Jesus. Yan pong 3 yan constitute the gospel. Alam natin yan. Nung bata pa tayo, tinuruan ka na patungkol kay Kristo Jesus. Nakita mo na si Jesus na nakapako, meron kayo niyan sa bahay. No. May nagsabi na sa inyo na yan si Jesus. Si Jesus namatay, si Jesus nilibing, si Jesus na buhay naman muli. Pagdating ng mga mahal na araw, pag summer, nakikita natin yan, pinaprosesyon yan eh. May kamulatan na tayo patungkol po sa gospel. At napapakinggan ho natin ito. Kaya lahat po nakapakinig niya ng gospel na yan. Dahil mga kapatid, hindi ka maliligtas apart from the gospel. Imposible. Sa kapanahunan po natin ngayon, ng church age, kailangan po ang gospel. Essential po ito. Kaya napakinggan mo na yan. Ang gospel. Nung naligtas ka, napakinggan mo ang gospel. Pero bago yan, nakapakinig ka na. Sa kaanuman kaparaanan. No? Kaya habang nakikinig po kayo sa akin, ng mensahe pong ito, alalahanin mo, kailan ka ba nakapakinig ng gospel patungkol kay Kristo? Paano ka nagkaroon ng kamulatan patungkol kay Kristo? Nung elementary ka, nung grade 1 ka, yung grade 2 ka, no? Nung high school ka, lahat po tayo, sino man po kayo na nakikinig ngayon, na-encounter nyo na po ang pakikinig ng gospel. Kasi sabi rito sa 1 Corinthians chapter 15, verse 1 and 2, ng King James Version na Bible. Moreover, brethren, I declare,
unto you the gospel. O, pag sinabi pong declare, ipinahayag. So pag sinabi pong ipinahayag, so sabi rito, which I preach. So meron pong nagturo, meron nagpahayag, meron pong ginamit, whether na ikay nanood sa television, o nagbasa ka ng something na patungkol sa gospel, basta meron nangyari na huyan sa inyo. Balikan nyo po, dahil meron ka na pong kamulatan patungkol po kay Kristo Jesus, na siya'y inilibing, siya'y nabuhay muli, siya po ay namatay sa krus. Yun po yung gospel. I declare unto you, which I preach unto you. O diba? Itong verse na yan, mga kapatid, hearing. Napakinggan mo. Okay? Of which ye have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved. Naligtas ka. Nga lang, nung narinig ko yung gospel, nung elementary ako, hindi ako naligtas. Kasi sinabi ko na ho sa inyo, ako po ay nakapag-attend na ng Daily Vacation Bible School sa simbahan ng lola ko na Seventh-day Adventist. Okay? Elementary ho ako niyan. Nung high school, ako ho naman ay nag-high school, 4 na taon sa isang Catholic school. So, tinuro naman yung gospel. Nga lang, hindi ako na-save. Kaya, naranasan natin yan nakapakinig tayo ng gospel, mga kapatid. At nung ako po'y first year college sa FAU, dyan po, sa tapat ng FAU, meron po dyan University Baptist Church. Doon po rin uli ako nakarinig ng gospel. Meron silang Friday youth activities, evangelistic activities ng Friday, Nag-i-invite sila doon sa harapan. Pumasok ako, nanood ako, nakinig ako. At tinanggap ko noon narinig ko yung gospel. Tinuruan ako na tanggapin si Jesus. Tuwa ako. Okay? Sinulat ko pa, pag uwi ko doon sa apartment namin, sinulat ko pa doon sa hinihigaan ko, yung petsa ng tinanggap ko si Kristo Jesus. Pero hindi ako na-save. Hindi yun ang aking encounter talaga sa Panginoon. Pero narinig ko yung gospel. Kaya ikaw, ilang beses mo na ba napakinggan ang gospel? Malaman po hanggang sa ngayon, napakinggan mo pa rin ang gospel hanggang ngayon, pero pwedeng hindi ka pa uligtas. Pero nandoon po, yung gospel. Kasi di ba sabi ng Panginoon, tinawag sila, pero hindi nila naunawaan. Ganun mga kapatid, ganun naman talaga eh. Hindi natin na iintindihan, napakinggan lang. Okay? Kaya po, sabi rito sa Mark chapter 7, verse 14? And when he had called all the people unto him, he said unto them, Hearken unto me, every one of you. Makinig, sabi niyan, makinig. Kaya ang una talaga mga kapatid ay mapapakinggan ang gospel. So may araw sa buhay mo na napakinggan mo ang gospel. Okay? Kaya, hearken unto me, sabi ng Panginoon, every one of you, and understand. Makinig kayo sa aking sasabihin, sabi ng Panginoon. At ito ay unawain. Sabi sa John chapter 8, verse 43 ng ating pong Panginoon Jesus, why do ye not understand my speech? Sabi ng Panginoon Jesus, bakit hindi maliwanag sa inyo ang salita ko? Bakit hindi nyo naunawaan? Okay? Kaya posible po yun na napakinggan na ng mga anak natin, ilang beses napakinggan ng mga anak natin, hindi pa rin naunawaan. Okay lang po yun. Basta just share the gospel. Kasi hindi ho isang beses yan. Kahit ho tayo, hindi ho isang beses natin napakinggan yan. Just share the gospel. Kung yung girlfriend mo, ay parang hindi pa ata. Just share the gospel. Sige lang. Malay mo, mga kapatid. Yung tatay mo, just share the gospel. Paalam ka lang tayo, punta na po ako ng church. Just share the gospel. Just show to them na ikaw ay tunay na ligtas talaga.
Huwag kang mangamba sa nanay mo. Pakita mo sa nanay mo, na ito yung sweldo ko, pero ito po yung tithes ko. Just share the gospel. Ano ho? Paalam mo lang sa nanay mo, no, na ikaw ay tunay na ligtas o sa iyong tatay mo. Tuloy lang sa gawain. Why do you not understand my speech? Sabi ng Panginoon Hesus. Kasi hanggat hindi dumating talaga yung tunay na araw na yung kaligtasan, you will just hear the gospel. Ano pa sabi diyan? Even because ye cannot hear my word. You cannot hear my word. No. Hindi nyo maunawaan ang aking sinabi. Kaya normal yun mga kapatid. Kung yung mga anak natin ay hanggang bang parang ngayon, lalaki ng mga anak natin, just continue to share. Yung mga anak natin may asawa na, sige lang. Share the gospel. Okay? Let them hear. Yun pa ang una. 4 things need to happen first. Hearing the gospel nga mga kapatid. Ano sabi rito sa Romans chapter 10 verse 17 ng King James Version na Bible? So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So hearing. Hearing. Yan ang una, mga kapatid. Yan ang unang kaganapan. Okay? Ano nga yun? Hearing the gospel. Do you want to know that when you die, you're going to heaven? These 4 things must happen. Essential na mangyayari ito sa iyo. Una, hearing the gospel. Kailan mo napakinggan ang gospel? Okay? Ano ba yung gospel? Na si Jesus namatay para sa iyo. Na si Jesus pinako sa krus dahil sa iyo. Na mahal ka ni Jesus. Na si Jesus inilibing, binayaran niya ang kabayaran ng kasalanan. Subalit siya nabuhay muli. That's the gospel. Kung sabihin niyo, Pastor, hindi ko po alam gospel. Kasasabi ko lang po, that is the gospel. Okay? Pangalawa, sa Ephesians chapter 1 verse 13, King James Version din po ito. In whom Christ, pag sinabi pong in whom si Kristo, in whom, that is Christ. In Christ, ye also trusted. After that, ye heard the word of truth. The gospel of salvation, napakinggan mo. So, kaya hindi ibig sabihin, one time mo lang napakinggan, save ka kaagad? Hindi po. No. I believe there are so many times in your life that you have heard the gospel. Kahit saan po yan, reliyon, lugar, basta gospel po yan, nagbigay yan ng kamulatan. At actually, lahat ng karanasan natin ginagamit ng Panginoon. So una, hearing the gospel mga kapatid. Do you want to know that when you die, you're going to heaven? 4 things need to happen. First, hearing the gospel. Pangalawa, yan. Seeing you are lost. Ito yung pangalawa. Ano ho? Well, marami ng time, ikaw ay nakapakinig, pero itong pagkakataon na ito, you see that you are lost. Seeing that you are lost. Or understanding that you are lost. Now, the key word here is lost and seeing. Ano sabi sa 2 Corinthians chapter 4 verse 3 and 4 ng King James Version? Hindi po New International Version, King James. Hindi po Tagalog version, no? King James Version. But if our gospel be hid, it is hid to them that are lost. Ang gospel daw tinago, nakatago sa mga patungong impyerno na mga tao. Okay. Kailan ba tayo? Alam niyo mga kapatid, kung hindi ako naligtas, kung namatay ako bago ako naligtas, sa impyerno pong tungo ko. Salamat na lang hindi ako namatay nung ako'y elementary. Kung namatay ako elementary, hindi ako ligtas. Salamat na lang hindi ako namatay nung high school ako. Nung high school ako namatay, hindi ako ligtas. I am lost. Salamat na lang hindi ako namatay. Nung pagkatapos ko mag-attend doon sa
University Baptist Church, tapat ng FEU. Salamat na lang. Salamat na lang may plano sa akin ng Panginoon. Pero at that time, nung elementary ako, the gospel was hid sa mga lost. Sa akin. At ganun din sa inyo, mga kapatid. Kaya there are so many times that you have heard the gospel, but you never understand. And you never come to realize about salvation. That time, the gospel was hid. It is hid to them that are lost. Because the God of this world hath blinded the minds of them that believe not, lest because of our unbelief, the gospel was hid. It was hidden. And our eyes were blinded. Our spiritual eyes were blinded. Luke chapter 19 verse 10 ng KJV. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Okay. Kaya ang Panginoon napunta po rito sa mundo to seek and to save which was lost. Ibig sabihin, hindi napunta ang Panginoon rito para doon sa mga hindi makasalanan. If you will not accept that you're a sinner, then the Lord Jesus Christ, you don't need Christ. And Christ does not come to you. He does not, because He come to seek and to save that which was lost. Sinners. He came to sinners. Kaya pag pinanindigan mo, hindi naman ako masyadong makasalanan. Medyo makasalanan. Pag hindi mo na unawaan, you have to see, or in term natin last week, realize that you are lost, going to hell. You have to realize that you are lost in order for you to know that when you die, you are going to heaven. You know, what I'm giving you is the sequence of our salvation. Sequence of your salvation. Or the process, successive process of your salvation. Or the successive order. This is the order. Ito yung pasunod-sunod ng kaligtasan, mga kapatid. Ano ho? Hindi mo pwedeng i-rumble po itong apat na ito. This is successive order of your salvation. Analyze niyo po ang kaligtasan ho ninyo. Okay? So, kaya, anong sunod dyan? Luke 19 verse 10, Psalm 119 verse 76 ng King James Version. Sabi rito, I have gone astray like a lost sheep. Kaya tayo po ay lost, tinahilan tulad ng Panginoon sa lost sheep, mga tupang ligaw. Dapat makita natin na tayo po ay ng ating sarili. We must see by our spiritual eyes that we are tupang ligaw, lost sheep, and gone astray. Nangalawala. Kaya anong sabi rito pa? Sa Ezekiel chapter 34 verse 16, I will seek that which was lost. Hahanapin ko ang mga nawawala. Ang mga patungong impyerno, ililigtas ko. Yun po ibig sabihin yan. Technically, ng salitang lost. So, apat na bagay mga kapatid. Ano yung una? Hearing the gospel. Pangalawa po ay seeing you are lost. Or realizing that you are lost. When I was elementary, I did not although I have heard the gospel, I did not realize, I did not see that in my spiritual eyes that I was lost. I did not realize. Hindi ko napagtanto na ako'y patungong impyerno. Nung high school ako, hindi ko rin napagtanto. No? Nakipatungong impyerno. Wala yan sa isipan ko. Siyempre, high school tayo, puro laro naman yun. Pero narinig natin ang gospel. Okay? Nung nag-college ako sa FEU, ganun din.
Wala, hindi ko nakita. No. Hindi ko nakita sa sarili ko. Hindi mo rin nakita sa sarili mo. Ano sabi diyan? Sa Isaiah chapter 53 verse 6 ng King James Version. All we like sheep have gone astray, sabi tayo. Inahalintulad tayo ng Panginoon sa mga tupang naliligaw. We all like sheep, mga tupang ligaw tayo, naliligaw tayo ng landas. We have turned everyone in his own way. Nagkanya-kanya tayong lakad, kanya-kanya tayong patutunguhan, kanya-kanya tayong direksyon, kanya-kanya tayo. No? Yung sinet ng ating Panginoon na lalakaran natin, hindi natin nakita yun. Okay? Pero, darating sa araw natin, sa buhay natin mga kapatid, that you will see by your spiritual eye that you are lost. Kaya, if you want to know that when you die, you are going to heaven, hintayin nyo po na maunawaan nyo sa sarili nyo at tanggapin nyo sa sarili nyo. Ang illustration ko nga, ito ay para tayong bugok na itlog sa harapan ng Diyos. Nakaamoy ka na ba ng bugok na itlog? Pag hindi pa, ganun tayo. Ganun ka. Yung kasalanan natin, para tayong bugok na itlog sa pang-amoy ng Diyos. Bakit? Because we are all like sheep, have gone astray, and we have turned everyone to his own way. And the Lord hath laid on him the iniquity of us all. Yan ang kagandahan na ginawa ng ating Panginoon. Hindi natin nakita yan, hindi natin na-realize yan. Hindi natin ito napagtanto na ang Panginoon ay sa kanyang kaparusahan tayo. Dapat tayong tumanggap, pero siya ang tumanggap ng kaparusahan. Pag nangyari yun sa iyo na yung kaparusahan na para sa iyo ay tinanggap ni Kristo Jesus, siya pala, ibig sabihin, you are now saying that you are lost. Okay? So ano yun? 4 things need to happen first before you will know that when you die, you're going to heaven. Hearing the gospel. How many times have you heard the gospel? Many times, 100 times, 1,000 times. Pangalawa, may pagkakataon po na minsan may nagpahayag uli sa iyo ng salita ng Diyos. Now you see that you're lost. Okay? Ito na. Ito na yung araw. In my life, ito na po yung araw ng aking kuya. Tapos na po ako ng kolehiyo noon. Nandito na ako sa Maynila, sa bahay ng uncle ko. Nakatira. At ang kuya ko, nasa orthopedic. Habang nandun siya, dahil na-disgrasya ang aking kapatid, dyan sa Banawe, mga kapatid, sineran niya ako ng gospel. Muli, napakinggan ko uli yung gospel sa kanya. Pero itong araw na ito, iba na. Ano po? Nakita ko na ako'y makasalanan. Ito na yun. Seeing you are lost. Nakita ko na sa aking sarili. Nakita ko na ako'y masama. Nakita ko na ako'y marumi. Nakita ko na ako ay uod sa harapan ng Diyos. Nakita ko na. Binigyan ako ng Panginoon ng liwanag. Kaya ang pangatlo, mga kapatid, understanding with your heart. Understanding with your heart, ang pangatlo. Nung tinuturuan ako ng kuya ko, ginamitan niya ako ng isang verse. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Sabi ng kuya ko, ang kaligtasan hindi sa gawa. Hindi sa gawang mabuti. Ang pagtungo sa langit, hindi paggawa ng mabuti. Wow! Ang laking boom sa akin yun. Kaya kung tatanungin ko rin po kayo, may verse bang ginamit sa inyo nung ikay po naligtas? Na naging boom! Bigla! Wow! That is understanding with your heart. Ano yung napakinggan mo na sinabi na nagturo sa iyo? Whether saan man yan. Basta ang una,
may nag-share siya ng gospel. Once and for all, nag-share siya ng gospel. Pangalawa, na-realize mo na ikaw ay patungong impyerno. Apat, doon na. Nagkakaroon ka na ng understanding sa puso mo. Yung kaalaman mo sa utak, yung kaalaman mo sa ulo, bumaba sa puso. Marami mga tao nasa impyerno, punong-puno ang utak ng kaalaman kay Kristo, pero hindi umabot sa puso. Kaya sa 2 dangkal na distansyang ito, napunta ng impyerno. Dahil mahalaga yung understanding with your heart. Iba yung alam sa kaalaman ng puso. Anong sabi? Acts chapter 28 verse 27 ng King James Version. For the heart of this people is wax gross, and their ears are dull of hearing, and their eyes have they closed, lest they should see with their eyes, hear with their ears, and understand with their heart. Then they will be saved, they will be converted, and there will be healing of their souls. Nakipag-argue pa ako sa kuya ko noon habang nandun siya, nakahiga. Nakipag-argue pa ako. Pero bagabag na ako. Bagabag ako noon eh. Umalis ako sa ospital, bagabag ako. Uwi ako sa bahay ng uncle ko. Higa ako sa kama, bagabag ako. Patungo ako impyerno. Hindi ako ligtas. Makasalanan ako. Doon ko tinanggap si Kristo Jesus. Understanding with your heart. Kaya wag tayong mawalan ng pagkakataon, pag-asa, mga kapatid. Minsan, nababagalan tayo ng kaligtasan ng ating mga mahal sa buhay. But just keep sharing the gospel. Minsan yung ating mga anak, wala tayong pwedeng ipamana sa ating mga anak, kundi yung kabutihan natin, paglilingkod sa Panginoon. Just share. Pakita nyo lang. Sa mga magulang nyo, pakita nyo lang, naligtas ka. Kung tunay mo naranasan yan. Sa asawa mo, sa pinsan mo, patuloy mo lang. Pakita mo lang. Share the gospel. Dahil hindi tayo nagliligtas. Instrumento lang ho tayo. Kaya nung nandun ako sa kama, nakahiga ako, tinanggap ko si Jesus. August 2, 1987. Humingi ako ng tawad sa Panginoon. Understanding with their heart. Ano sabi ng Panginoon? Mark chapter 2 verse 17 ng King James Version. And Jesus heard it. He saith unto them, that they that are whole have no need of physician, but they that are sick, I came not to call the righteous, but sinners to repentance. I was lost. I am sick because of my sin. I am a sinner. I need a physician. I need Jesus. Yun yung time na yun. Ano yan? Understanding with your heart. Nangyari ba yan sa inyo? Dapat. Pag hindi, dapat. In order for you to know that when you die, you're going to heaven. Kaya mga kapatid, understanding with your heart. Iba yung puso. Iba yung understanding rito. Kundi ito yung puso. Ano sabi sa Mark chapter 7 verse 14 ng King James Version? And when Jesus had called all the people unto him, Jesus said unto them, hearken unto me, every one of you, and understand. Understand. Do you want to know that when you die, you're going to heaven?
tayo po, na mga ligtas na, then, share the gospel. Because hearing the gospel is a must. Sige lang. Kahit makulitan ng, kulit-kulit mo naman, sige lang. Ano ba yan, Nay? Kulit-kulit mo na. Ano bang kuya? Kulit na kulit. Tinanggap ko na nga, tinanggap ko na nga. Siyempre, nakukulitan sa atin. Kasi hindi natin nakita. Tinanggap mo na nga si Kristo Jesus. Bakit kaya? Kasi hindi natin nakikita ang magbabago ng buhay nila. Kasi tayo nung tinanggap natin, alam natin nagbago. Iba yung buhay natin. Kasi minsan ganyan kasi. Bakit? Sabi ko, kaya siguro mag-aaway na Judgmental ka naman. Di baling tawagin ka ng kapatid mong judgmental. At least naiwanan mo sila ng pamana. Naiwanan mo sila ng legacy mo. Okay? Kaya sa mga soul winner, just share the gospel. Tapos turo lang. Make him realize or make her realize that he or she is a sinner. Because he must see that she or he is lost. Tapos understand with your heart. Dahil kailangan na rito mga kapatid ang pag-surrender sa Panginoon. Yun, araw na yun, August 1987, I surrendered my life to God. Hindi na ako nag-isip na magtrabaho. Kaya hindi na ako nagpaalam sa magulang ko na ako'y mag-Bible school. Magse-seminary. Pagkatapos tinawagan ko, paalam na ako kay tatay. Tay, pwede na po ba ako matulog dito sa church? Gusto ko pong sumama sa mga visitation, Bible study. Wala na akong hindi na ako nag-isip magtrabaho. Iba-ibang kwento ho tayo. Hindi ko tayo lahat pare-parehong kwento. Hindi ko sinabing huwag kang magtrabaho. Pero nandun yung tatlo. Hearing the gospel, seeing you are lost, understanding with your heart. No? Ano sabi sa Isaiah chapter 64 verse 6? But we are all as an unclean thing. Lahat daw ho tayo marumi sa harapan ng Diyos. We are all as an unclean thing. And all our righteousnesses are as filthy rags. Ano ibig sabihin yan? Ang lahat daw ho natin katuwiran ay mga katulad ng maruming basa. Yung katuwiran mo, may katuwiran ka, di ba? Pinaglalaban mo ang katuwiran mo, sa harapan ng Panginoon, maruming basahan yan. Yung, pag sinabing katuwiran, yung po yung mabuti mong gawa. Nangangatuwiran pa ako sa kuya ko Catholic school ako. Honor ako nung first year ako nung high school. Yung second year, hindi na. Kay Kuya Roger ko, dinidebate ko pa siya sa akin, katuwiran Ito yung katuwiran ko, ito yung kabutihan ko, righteousness Ito yung mabuti kong gawa. Pero ano sabi ng Panginoon? Sa harapan niya, lahat ng mga mabubuting gawa natin ay maruming basahan. Alam niyo po ba kung ano yung, ang nagsabi kasi na ito sa Isaiah Sabi ng Isaiah, ang katuwiran mo ay katulad nito, maruming basahan. Alam niyo kung ano ang tinuturo ni Isaiah, yung maruming basahan? Yung kinuha niya doon sa nabubulok na bangkay ng tao. Yung dami ng nabubulok ng tao, kinuha niya. At sinabi niya, ang katuwiran mo, ganito, maruming basahan. Ganyan ang katuwiran. Mangangatwiran ka pa. Maruming basahan na galing sa bangkay ng bulok na tao. Ganon mga kapatid. Nangatwiran ka ba ng ganyan sa Panginoon?
Nangatwiran ka ba ng ganyan sa mga nag-share siya ng gospel? Ako nangatwiran eh. Nagmamagaling. Yung pagmamagaling, nakatulong pala. Dahil yun ang nagbigay sa'yo ng realization. Ano yan? Four things need to happen first before you will know that when you die, you're going to heaven. Hearing the gospel, seeing you are lost, understanding with your heart, last, believing with your heart. Puso ng pinag-uusapan natin. No? Okay? Bakit? Ano bang sabi dyan? Believing with your heart ang pang-apat. Kasi mga kapatid, ano sabi sa Romans chapter 10 verse 9 ng King James Version? If thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shall believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Woo! Kaya kinakailangan ipahayag. Kung ipapahayag mo sa pamamagitan ng iyong bibig, kailangan ipahayag. Ng bibig, sabihin na ako'y makasalanan, ako'y maruming, ako'y bugok na itlog, kailangan. Nasabihin mo yan. Kailangan na maunawaan mo yan. Kailangan na mabigkas mo yan sa iyong sarili. Ang Diyos ay banal, ako'y patungong impyerno. Kailangan na sa pamagitan ng bibig na si Jesus ay Panginoon, si Jesus ay Diyos, si Jesus ay banal. Ako'y makasalanan, ako'y patungong impyerno. Kailangan. At sasampalataya ka, believe in thine heart. Sasampalataya ka sa iyong puso. Ano ito? That God has raised him from the dead. Ano yan? That God hath raised him from the dead. Ano ito? Gospel. Amen? That's the gospel. Na si Jesus namatay, inilibing, at nabuhay, namamuli. Gospel po yan. Inilibing. Wala naman hindi ilibing, patay nga. Pero, yun po ang kaligtasan. Ano po? Yan ang kaligtasan. Maliligtas ka. Kaya sa mga sandali pong ito, mga kapatid, do you accept that you are going to hell? Do you accept that you are a sinner? A filthy sinner? Then, believe it in your heart. Maliligtas ka. Ano sabi rin? Romans chapter 10 verse 10. For with the heart, man believeth unto righteousness. And with the mouth, confession is made unto salvation. You see? Kaya nandyan yung mata, tainga, kaunawaan, nandyan yung bibig. Puso. For with the heart, kaya yung pagsampalataya ho natin, sumasampalataya tayo, ito ay sa pamamagitan ng kanyang puso. At sa pagsampalataya natin, sa pamagitan ng puso natin, mga kapatid, tayo po ay nagkaroon ng righteousness ni Kristo. Nagkaroon tayo ng kapatawaran, righteous. Kapatawaran, pinawalang sala tayo ng Diyos. At kailangan ipahayag, confess, ng ating mga bibig, ng ating mga labi, at pag ito'y nagawa natin, yan, kaligtasan. Ano pa? Next verse niyan, sabi rito. Romans chapter 10, verse 11 ng King James Version. For the scriptures saith, whosoever believeth in him shall not be ashamed. Kaya mga kapatid, kaya nung simula noon, ang sino man, sabi niya, ang sino man sumampalataya kay Kristo Jesus, aba hindi ka malalagay sa kahiyan. Kaya nung time na yun, pabautismo ako. After 1 week, pabautismo ako sa Hindi na ako.
Hindi na ako nahiya. Hindi na ako nahiyang manalangin. Hindi na ako nahiyang manalangin in public. Wala pang Jollibee noon eh. Pero yung panalangin, maraming salamat sa pagkain ito. Hindi na mahiyang magdala ng Bible. Hindi ka na mahiyang magbasa ng Biblia. Hindi ka na mahiyang magsabihin na ako'y ligtas. Kaya mga kapatid, sabi ko nga ho sa inyo, this is also a topic, how to win a soul for Christ. Just put in remembrance these 4 things. Hearing the gospel, seeing you are lost, understanding with your heart, believing with your heart, mga kapatid. Okay? Napakahalaga po yung pananampalataya natin. Pananampalataya sa ating puso. Na meron pa akong papakita sa inyong verse. Walang kukurap. No? Sa Acts chapter 8, verse 36, 37, 38. Basahin po muna natin yung 36 at 38. Huwag muna yung 37. Ano ho? Acts chapter 8, verse 36. Napansin niyo, tinanggal ko yung King James Version. Ito yung twist. And as they went on their way, they came unto a certain water, and the eunuch said, See, here is water. What doth hinder me to be baptized? Alam mo si Peter, siya ang nag-witness po rito. Kay Peter. Si Peter ang nag-witness dito sa eunuch na ito. Ethiopian eunuch, taga-Africa. Opisyal, mayaman. Itong Ethiopian eunuch. At nandun siya sa karwahe, nagbabasa. Nasa karwahe. At ang binabasa niya, Book of Isaiah. Pakinggan niyo po yung ano niya, yung kwento niya. Babasa siya. Maya-maya, habang lumatakbo yung kabayo, siguro, mabagal naman siguro, mabilis. Pero basta tumatakbo yung kabayo nasa karwahe siya. Maya-maya, may nakita siya tumatakbo. Sabi niya, naiintindihan mo ba ang binabasa mo? Sabi ni Peter. Naiintindihan mo ba ang binabasa mo? Sabi ni yung eunuch, paano ko maintindihan to? Hindi ko nga maintindihan to eh. Okay. Tapos, nag-witness siya. Napakinggan ng tinigil yung karwahe, akyat si Pedro, shinere yung gospel. Tapos, nung pag-share ng gospel, naligtas, sa madaling salita. Tapos, iyon ang kwentong niya. And as nung nag-share ng gospel, tinuruan ng baptism. Tinuruan ng baptism. Sabi ng eunuch, as they went on their way, they came a certain water, and the eunuch said, may tubig pala rito eh. Ano pa ba ang maghahadlang sa akin para ko'y bautismuhan? Ang sabi ko sa inyo, wag muna natin basahin yung Acts 8:37, no? Kasi walang King James Version. Ang basahin natin 38. May King James Version ha. Ito yung twist. And he commanded the chariot. Commanded ha. Nitusan niya. Tigil! To stand still. And they went down both in the water, both Philip, si Philip pala, sorry. Peter ako kanina eh. Si Philip pala ito. Philip and the eunuch. And he baptized him. Ano ho? Alam niyo mga kapatid, ang bautismo hindi nakakaligtas. Pero pag binasa lang natin yung verse 37 at verse 38, kasi ginagamit yan na ang bautismo dapat mong gawin para maligtas ka. Mga kapatid, hindi. Yes, tama na ikaw mabautismuhan para sumunod kay Kristo Jesus bilang tanda ng pagsunod kay Kristo. Pero hindi po ito nakakadagdag ng kaligtasan mo.
Ano ho? Kasi, itong sabi sa verse 37. Okay, tingnan niyo po Itong verse 37. And Philip said, if thou believest with all thine heart, and thou mayest. And he answered and said, I believe that Jesus Christ is the Son of God. Niniwala yung eunuch. Kung ikaw ay sumampalataya ng buong puso. Alam niyo mga kapatid, ang verse 37, may Bible ka ba dyan? NIV, meron ka? Tagalog, meron ka? Anong version meron ka? Buksan niyo po Bible niyo. Huwag King James. Kasi, wala ho yan. Wala ang verse na yan. Tingnan niyo. Kaya ang ibang mga mananampalataya, gamit ang NIV, ang iba naniniwala lang, bautismo, nakakaligtas. Mga kapatid, hindi na kailangan. Tinanggal nila yan. Omitted in all popular versions of the Bible, except King James Version. Yan ang dahilan kung bakit King James po tayo. Hindi tayo gumagamit ng iba't ibang version. Amen. Ayun ang twist. Tingnan nyo. Kami siguro sa hirap ng basahin ng King James Version, mga kapatid. Kumbaga, okay naman po yung ibang version. Kumbaga sa kakanggata, kumbaga sa gata, Abril, yung King James Version, kakanggata. Ang ibang version, malabnaw po. Yan. Isipin mo, napakahalaga, tinanggal nila. Sumampalataya. Sino pa ang taong nakakaalam na siya pag namatay sa langit siya tutungo? Yung nakapako sa krus. Tama? Kasama ni Kristo Jesus. Nung sinabi niya, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. Panginoon, alalahanin mo po ako. Pagdating mo sa iyong kaharian, ano sabi ng Panginoon? Ngayon din, isasama kita sa aking kaharian. Narinig niya ba yung gospel? Opo. Na-realize niya ba na siya'y makasalanan? Opo. Napagtanto niya ba na si Jesus tagapagligtas? Yes. Sumampalataya ba siya ng buong puso? Opo. Kaya, buhay pa yon, katabi ni Kristo Jesus sa kanan, alam niya na pag siya namatay, isasama siya ni Kristo Jesus. Saan? Sa langit. Dahil sa pagtiwala kay Kristo Jesus. Ngayon, when these four things happened, ano yon? Hearing the gospel, seeing you are lost, understanding with your heart, believing with your heart, when these four things happen sa'yo, then you will know that when you die, you're going to heaven while you're still kicking and alive. Ngayon mga kapatid, before we pray, sabi rito sa Acts chapter 1 verse 8, and ye shall receive power. After that, the Holy Ghost is come upon you. And ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. Kayo po na mga saved, binigyan tayo ng Panginoon ng power, kapangyarihan, ng banal na Espiritu. Maging witness tayo. Mag-share tayo. Huwag natin tigilan. Makulitan man sa atin, okay lang. Sige lang. Panalangin natin. Kasi darating ang time, talagang dapat nila mapakinggan ang gospel. At kung hindi man ikaw gamitin, ibang tao. Pero ano sabi rito? Maging tayo mga ligtas, maging witness tayo. Saan? Sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria, and to the uttermost part of the earth. Sa Jerusalem, ano yung Jerusalem mo? Yung pamilya mo. Panginoon, pamilya, pamana. Doon, sa bahay mo. Sa mga anak mo. Sa mga pinsan mo. Sa mga immediate family mo.
Yung kuya ko, shiner sa amin yung gospel. The same. Be a witness. No? Judea. Sa opisina nyo. Be a witness. Sa opisina nyo. Sa mga kaibigan nyo. Diyan na sa kapitbahay nyo. Yan ang Judea mo. Tapos Samaria. Malayo-layo na. Sa mga hindi mo nakakilala. Mga malalayo mo ng kaibigan. Share the gospel. Isip ng paraan, paano kayo ito makakapakinig ng salita ng Diyos? Gamitin mo ang birthday mo. Paano kayo ito makakapakinig ng salita ng Diyos? Gawa ka ng paraan. Paano kaya sila makakapakinig ng salita ng Diyos na magamit? Basta share the gospel, kailangan nila yun. Essential yun na makapakinig sila ng salita ng Diyos. Sige lang, share the gospel. I-share nyo po, kaya sabi ko nga, i-share nyo yung message na ito. I-post nyo sa Facebook po ninyo. Huwag tayo maging mahiyaing Kristiyano. Samaria. And unto the uttermost part of the earth. At maging sa mga hindi mo kilala. Maging witness kay Kristo Jesus. Kaya sabi dyan, tingnan niyo po ito, both. Maging witness tayo mga kapatid, pagsabay-sabayin natin. Sa bahay, kapitbahay natin, kamag-anak natin, hindi natin, mga malalayong kilala natin, mga hindi natin kakilala, kung saan merong pagkakataon, ibahagi ang salita ng Diyos, go! Ibahagi ang salita ng Diyos. Maging witness tayo. Mga kapatid, sabi ko nga, ito na ho ang huling mensahe natin dito sa ating Panginoon, pamilya, pamana. Mamayang hapon po, ay meron tayong vision casting. Join us. 3:00 po yan. Para po sa ating 26th founding anniversary natin, mga kapatid. Vision casting. And of course, sa ating panalangin mamaya, huwag niyong kalimutan, ang ating pong tithes. No? Ang iba talagang walang conviction sa pagkakaloob ng kanilang tithes. Nasa sa inyo ho yun. Hindi ho nagkulang. Ang pulpitong ito, kapapaalala po sa inyo. Na kung gusto mong maranasan ang mas sobra-sobrang pagpapala ng Panginoon sa buhay niyo, physical man yan, financial man yan, sa pamilya man yan, let us give our tithes and offerings. Tayo pong lahat tumayo. At tayo po ay manalangin at magpasalamat sa Panginoon, maging sa pagkakaloob, kundi pa po kayo nakapagkaloob ng inyo pong tithes and offerings. Let's pray. Lord, maraming salamat po, O Diyos. At sa pagkakataon na ito, Ama, ay wawakasan na ho namin yung aming pong Lighthouse Family Festival. Salamat po sa mensaheng ito, O Diyos. Dalangin namin, Ama, na maipamana namin, Panginoon, ang lahat ng kaalaman namin sa iba. Maging patutuo kami, Panginoon, ninyo. Maging daluyan kami ng inyong salita. Panginoon, pagpalain niyo rin po ang mga kapatiran namin na maging tapat sa pagkakaloob ng kanila pong tithes and offerings. At maging sa paghahanda ho namin ng pagkakaloob ng aming Thanksgiving offerings, Panginoon, sa darating po na 26th founding anniversary ng gawain pong ito. Pagpalain niyo po, Ama, ang kaalaman na ito dahil ito'y bukal sa aming puso. Pagkakaloob na galing sa aming puso. Pagsunod sa iyo na galing sa aming puso, Panginoon. At ang puso namin buo, pinagkakaloob po namin sa inyo, O Diyos. At bilang pasasalamat, Panginoon, salamat po sa kaalaman na ibinigay niyo, pinagkaloob niyo sa aming puso. Salamat po, Panginoon, dadalhin namin itong patutuong ito ng aming paglilingkod sa inyo ng buong puso, O Diyos. Maraming pagpalaan niyo po, Ama, ang aming pong pagkakaloob
at maging paghahanda namin sa 26th founding anniversary at maging ang aming pong kick-off sa darating na Thursday, O Diyos, para po doon sa aming prayer rally upang maging angkop at maging tama ang aming puso, Panginoon, sa lahat po namin gagawin. Maging aming pong vision casting mamayang 3:00. Dalangin ko po sa inyo, O Diyos, kayo pang humipo sa puso ng lahat ng mga kapatiran na dumalo. At sa pagdalong nilang ito, Panginoon, kayo po mapuri. Maraming salamat po. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.